Okay, located lang po ang Skygo Santa Rosa dito po sa Barangay Balibago. In front po halos ng Nissin. Ayan, ito po. And then katabi po siya ng Flying V gasoline station. Okay, dito po maraming stock. Saka yung ilang mga motorsiklo po ng Monarch, katulad po nitong i-vlog natin nung isang linggo, itong copy racer po ng Monarch 125. Sorry ha, Monarchs ako ng Monarchs last time. Monarch po pala ang tamang pronunciation. Maraming salamat po dun sa mga nag-correct sa atin. Nilalagyan po ng battery, swerte natin. Makikita natin yung kanyang astig na instrument panel. Okay, dahil sa nainip na tayo sa Santa Cruz, kakaintay dito kay Skygo Bolt 150. Lumayo na po tayo dito sa Skygo Santa Rosa City. Ayan, nataknan ho natin dito sa kanilang display area. Okay, eto na yung iniintay natin na matagal na. Alastig, talagang kalokalike po siya ng X-Max sa personal. Pero linawin natin ha, 150cc lang po ito. Yung X-Max po ay nasa 300cc po yun eh. Then ito pa isa na gwapo, si Monarch Omni 125. 125 ka ba to, sir? Yes, sir. Ayan, 125 po. Siguro mamaya punan din natin to. Priority lang natin itong si Skygo Bolt 150. Ayos. Hindi po natin pwedeng i-compare ito dun sa X-Max na 300cc dahil ito po mababang displacement lang at syempre mas iba po ang power at torque nung X-Max. Then may nakita ho tayo nag-review nito, ang sinabi po ay 4 valve pero nilinaw po natin 2 valve lang po pala ang Bolt 150. Okay, para sigurado, ito kumuha tayo ng manual para tama yung information at manufacturer's claim ang makukuha natin na specification. Tulungan po tayo ni Sir Charles, partsman po dito sa Skygo Santa Rosa. Shoutout sa iyo, Sir Charles. At sir, ano pong name nila yung tumutulong sa atin? Janjan po. Si Janjan, ayan. Ginit na natin para makita po nyo ng maayos yung kanyang dimension. Okay, dahil hawak po ni Sir yung kanyang remote at susi, papaliwanag po niya sa atin yung activation nitong Skygo Bolt 150cc. Okay, ito bang sir, linawin ko lang ha. Nakita ko kasi may kasama siyang susi na manual. Opo. Malaking bagay yung sir, ano, para halimbawa nalobat o nasira ang remote natin, pwede pa rin siyang gumana. Sir, ayun po, papaliwanag sa inyo. Sige, sir. Kasi once po na masira itong ating remote or malobat, may susi po siya na pwede po natin gamitin dito sa unit natin. Okay. Ganito lang po ang paggamit ng susi. Sir, tanong ko lang, ito, halimbawa, pwede ba pa-duplicate ito? Halimbawa, na-misplace, hindi natin maiwasan. Opo sir, depende sa customer. Okay, sige. Ang paggamit po ng susi nito sir, Dito sa knob niya, no? Sa dito gitna, po, meron opo. siyang butas dito Opo, para sa pinakit na. sisihan. Okay. sasalpak lang po natin, then pihitin po natin pa ibabaw. Okay. Pag ganyan po, yan.
Ilaw po siya, yung mga LED na kulay blue. Sir, sa pangahon, hindi ko nakita yung opening niya eh. Sige, pakipatay po. O, tingnan nyo po mabuti mga ka-riders ha. Okay, ang lupit po nung kanyang instrument panel. Fully digital na po at ang daming kulay. Nakakatuwa ho. Para tayong merong maliit na tablet dito sa harapan natin. Okay, dito po sa gitna, nabibilugan po siya ng parang kulay cyan blue. And then ito po yung kanyang speedometer. And then dito meron siyang odometer. And then dito meron ho siyang, ito yung kanyang temperature. Maganda ho yung layout niya, pabilog, di ba? Mabilis siya mabasa. And then fuel indicator po dito sa left side. And then dito yung kanyang RPM, tama ba sir? Yes po. Sir, ano pang mga indicator ang naka-display dito? Bukod pa rito sa check engine sign. Sa ano po sir, ito lang naman siya actually sir, ang pinaka niya. Tapos ito sir, sa pinaka-touchscreen niya po, ito po. Okay. Pag magre-reset po kayo, hindi ito. kita ang touchscreen na sir, pero meron siyang konting ano rito no? Parang, ilaw. ilaw po. Sige nga sir, halimbawa, magka-adjust tayo, pakipindot nga po. Ito sir, titignan nyo niya sir. Okay, alin na mababago dyan sir? Ayan sir, pag nagganyan po, Ayun, pwede na siyang i-adjust. Opo, pwede po siya i-adjust. Nagbiblink yung kulay blue. Ano? Hintayin lang po natin mawala. Tapos, ayan sir oh. Ayun, Strip niya. i-adjust na siya. Ayan, di ba, strip niya sir, mababago Okay. niya yan. Ayan, hintayin natin. Tapos, pag okay na po siya sa trip, na-reset niya po, Okay. titignan na lang po natin ulit. Lalak na siya. Ayan, ibabaw naman yan. Okay. Ayan sir oh. Ganyan na siya. Ito lang pag bibisihan nyo sa dalawa kung ano po yung pagpapalit. Pagpapalitin. Ayos. Sir, tignan ko lang itong mga switches and button. Ito sir, kulay blue. Ito yung kanyang high beam, low beam sign. Sir, tapos dito sa harap, may kulay yellow na passing light. Then turning signals po rito sa gitna. And then yung kanyang horn. Check. Okay yan. Very common naman yung kanyang horn. Almost pare-pareho ng mga ibang scooter na vlog natin. And then dito po sa kabila, meron siyang kill switch. Ito, kulay red. And then meron pong switch yung kanyang DRL, headlight, saka switch off. And then electric starter push button. Okay sir, pwede bang makita yung mga ilaw niya? Gumagana ba sir kahit hindi naka-start? Okay, ito po ang kanyang DRL. Ayan, ang angas po. Nasa ilalim ng kanyang headlight. Para siyang, hindi siya kilay, mata siya. Ayan, kulay white na DRL. And then naka-split headlight siya. Yung kanyang ilaw, ayan, parang mata. Okay, ang lakas po ng kanyang headlight. Sir, itong sa gitna, ito po ang passing light niya. Sige nga sir, pakitest nga. Okay, ayan po. Sa sub-safety features ng Skygo Bolt, meron po siyang passing light. Ayan. Ang lakas po ng kanyang ilaw, pero hindi nakakasilaw dahil payuko po yung kanyang position. Okay sir, tingnan ko lang ito sa likod ng mga ilaw ha. Okay, ito po yung kanyang tail light. Ayan, parang katerno rin dun sa headlight niya, para rin siyang may mata, di ba? Ayan, kulay red. And then sir, paki-stoplight nga po. Preno tayo. Okay, yan. Yung kung nasa loob ay yung stoplight niya. All LED rin po ang ilaw dito sa rear. Sir, sa turning signals nga po. Okay, yan. Dito naka-vertical yung position ng kanyang turning signals. Hindi siya masyadong malaki. Tama-tama, pero kitang-kita naman. Wala lang siyang hazard, sir. Ayun, wala pong hazard ang Skybolt 150. And then may extra pa po ditong lamp. Ito po ay LED rin para sa ating plate number. Medyo yellowish lang ang kulay niya. Okay, sige sir. Okay, sunod po natin yung kanyang fuel tank. Dito meron po mga button. Ito po yung kanyang pangbukas. Ano sir? Sige nga po. Kaya ang gagawin lang po, tatapat lang po dito. Sa open, ano po? Sa fuel po. Ayun. Okay po. Okay, meron pong 13 liters na fuel tank capacity ang Skygo Bolt 150. Yun lang, wala pa po tayong information about sa kanyang fuel consumption. Siguro, titignan natin dito sa manual maya-maya lang. Tapos, ito naman po sa ating ano, Sa upuan. sa upuan. Ganito rin po. Diyan na rin po siya nakatapat. Okay. I-press lang po natin. Sir, pwede patanggal muna tong plastic ng upuan. Check ko lang ha. Okay, dito po sa kanyang premium na upuan. Ang ganda po ng kanyang stitches. So, napakapulito po yung kanyang tahi. Kulay red nga lang po. And then, yung kanyang seat cover, makapal din naman po. Although medyo pino siya, pero hindi naman siya madulas. Then sa tabas niya, ayan, almost camelback type na po ang tabas niya. Malalim. Magiging komportable po tayo dito pagsakay dahil meron pong stopper yung ating puwitan. Hindi tayo mahihirapan, lalo may angkas tayo. Hindi siya masyadong mapapadikit sa atin. Pero siyempre, maganda na rin yung nakadikit para sana all. Ano po?
Okay, check natin yung kanyang U-box, ano sir. Medyo maliit po yung kanyang U-box, mababaw pero medyo malapad naman. And then nakabukod po yung position ng kanyang battery. Okay yan, siguro talagang mauobliga tayo magpalagay ng top box dito dahil maliit nga po yung kanyang storage dito sa underseat. Then yung kanyang grab bar, ang ganda po ng kulay. Ayan, hindi siya madulas. Then mataas siya, hindi mahirapan sumuot yung ating kamay. Ayan. Although putol siya, di ba? Katerno naman nung kanyang tail dahil patusok po siya. And then check na rin po natin yung kanyang mga pocket dito sa harap. Dito pareho pong may cover yung kanyang pocket left and right side. Dito kapag bubukas, iaangat lang ito, then ayan, baba. Yun lang, sana nilagyan ng lock, ano po, para makapag-iwan tayo ng importanteng gamit natin. Okay, dito po, medyo makipot siya at mababaw, pero tama-tama lang po sa mga ilang accessories natin to. Then dito naman po sa kabila, ganun din, pataas ang hila, then bababa. Okay, dito naman po, andito yung kanyang charging port. Bali, built-in na po siya na USB ready. Solo lang po ang kanyang USB charging port. And then ayan, meron naman siyang bulsa, medyo maliit nga lang po. Then sukat nga natin yung ating cellphone na kung kakasya dito sa left side pocket. Ayan, sakto naman pala. Kala ko hindi pwede, pero ayun, pasok po. Ayan, subukan natin sara. Okay, diba? Secured ang ating cellphone dyan. Lalo't mag-charge tayo, iwanan lang natin dyan. Okay, ayon po kay Sir Charles, meron pang ibang kulay na available po dito sa Skygo Volt 150. Bukod po dito sa matte black, meron din po silang gray, red, at saka ito, hindi tayo sure kung meron din blue kasi ito po yung nasa manual eh. Siguro sa ibang lugar lang meron ito, pero kahit anong kulay po niyan, dahil sa guwapo nito, sulit na tayo sa Skygo. And then, balik tayo dito sa kanyang pinakamukha. Napansin ko, ang haba po ng kanyang windshield. And then, tinted po siya. So, maganda po ito. Makakatulong po ito para hindi tayo mahataw masyado ng hangin. Kasi alam nyo na malakas makapagod po yung hataw ng hangin sa ating katawan. So, ito ho, talagang siguro hanggang sa, ano natin, chest covered dito. Siyempre, yung ulo naman natin naka-helmet na yan. Sakto lang talaga. Pero ito, tingin ko dahil sa mga butas po niya, pwede rin po rito yung mga windshield ng NMAX. Mukhang kasukat po siya. Hindi sir, parang may abang. May abang pa siya, ano sir? Parang ito po. Ayun, meron pa siyang abang. Ayan, parang himbawa na hindi susukat. Parang universal na siya, ano sir? Ayos. And then, sunod po natin yung kanyang decals. Actually, wala po siyang decals. Emblem lang po. Emblem. Kaya napaka-premium po ng datingan niya. Para na rin siyang isang kahanay sa Big 4, di ba? Okay, sa kanyang emblem yan, malinaw na malinaw. Combine siya ng black at saka ng chrome na kulay. Skygo lang ang nakalagay dito. Kaya walang duplication po. Miski dito sa harap, wala siyang duplication ng kanyang pangalan. And then dito sa side profile, bandang likuran, ang lupit din po nung kanyang 3D na emblem. Ayan. Chrome din po siya. Ayan, Bolt 150, di ba? Meron pang logo ng Thunder, kaya angas po talaga. Dito po sa front tire, ayan, ang brand po niya ay Cordial Tire. And then ang sukat po niya ay 110 by 70 by 13 dito po sa front. And then of course tubeless na po yan. Yan, made in China po ang gulong na to. And then naka single disc po dito sa kanyang front brake na meron po single piston caliper at telescopic fork na front suspension. Medyo maalikabok lang po ha, pero malinis po yan. Brand new po ito. And then ayan, ang ganda rin ng tabas ng kanyang front fender. Malapad siya, and then hindi siya masyadong malobo. Tama lang yung kanyang shape. And then of course, LED rin po yung kanyang mga turning signals. And then naka dual shock na po dito sa kanyang rear suspension na kulay red po yung kanyang coil spring. Akala ko meron baso, ayan po, wala pa, may abang lang siya, siguro pwede itong installan. Okay, dito po sa kanyang rear tire may sukat na 130 by 70 by 13. And then sa mag wheels po niya, ayan, wala naman sticker pero glossy black po ang kulay. Then alloy naman po siya. And then dito naman po sa kanyang rear brake, naka single disc na meron pong dual piston caliper. Pero mas maganda sana kung may CBS siya, ano po, mamaya i-confirm natin. And then medyo mahaba po yung kanyang stock na muffler. Okay, naka laser print po dito yung kanyang brand. Ayan, Skygo. And then mapapansin nyo yung kanyang
heat guard, medyo mahaba po. Fully protected po tayo. Hindi tayo mapapaso sa kanyang tambucho. And then nakatulong pa po itong kanyang radiator cover para hindi ho tayo mapatikit dito sa kanyang elbow. Okay mga ka-riders, hindi po ito props ha. Talagang may radiator po siya dahil liquid cooled na po ang kanyang cooling system. Pero ang kauna-unahan pong liquid cooled ng Skygo ay yung pong KBP 150. Okay, speaking of liquid cooled, dito po nakalagay yung kanyang coolant. Dito po sa ilalim ng mating niya. Ayan, tatanggalin lang po natin. Pero hindi ho dito sa taas. Dito po pala sa bandang gitna. Ayan, meron po siyang symbol dito ng kanyang coolant. So, diyan po tayo magre-refill in case po na nabawasan na yung ating coolant. Okay, check po natin. Tanggalin natin itong kanyang mating. Yun lang po, meron siyang tornilyo. May bolt, kaya hindi na natin kakalasin para hindi na maabala sa surcharge. Pero maganda po ito, mabilis ang access natin, hindi tayo mahihirapan pagre-refill ng coolant. Kaya para sa akin, may isasuggest ko po, siguro kung kukuha tayo ng motorsiklo, piliin na po natin yung liquid cooled ang kanyang cooling system. Kasi alam niyo naman yung panahon natin ngayon, sobra init. Eh, hindi ko naman po kayo dinidiscourage sa mga air-cooled na ating mga motorsiklo. Okay pa rin naman po ang mga air-cooled, pero syempre para panatag tayo, kahit sa long ride, ay liquid cooled po talaga. Meron po siyang 40 kilometers per 1 liter na fuel consumption. Pero depende pa rin po syempre sa road condition, sa bigat ng mga sakay at sa throttle habit natin. And then meron po siyang maximum speed na 115 kilometers per hour. Ayon po sa manufacturer's claim. Okay, may timbang po na 141 kilos sa kanyang curb weight. And then ito po mababa lang po ang kanyang ground clearance, nasa 120 mm. And then 760 mm naman po sa kanyang seat height. So sigurado abot po natin to, lalo na sa mga average height na mga Pinoy rider. Okay, single cylinder, 4-stroke, 2-valve, single overhead cam, liquid cooled sa kanyang cooling system, and then fuel injected po sa kanyang fuel supply system. 149.3cc displacement. Pagdating naman po sa maximum power ng Skygo Bolt 150, meron po siyang 12 horsepower or 9 kilowatts at 8,500 RPM, and then maximum torque of 11.8 Newton meter at 5,500 RPM. Okay, muntik na po nating makalimutan. Meron pong kill switch yung kanyang side stand. Wala na po siyang kickstart dito sa kanyang crankcase. And then meron po siyang tatak dito po na Skygo. And then dito po sa ibabaw, NVD. Ayan, kulay red. Okay, no problem naman po sa kanyang side stand. At maganda po yung kanyang pagkakatagilid. Hindi siya mabubuwal. Pero siyempre, pag ganitong mga maxis code, dapat po i-center stand na natin para mas stable po ang kanyang pagkaka-park. Okay, susukatin po natin ha. At medyo mababa po siya eh. Okay, yan. Dahil po malapad yung kanyang upuan, kahit 760 lang po ang kanyang seat height at 120 mm na ground clearance, medyo bukang-buka tayo. Kaya, pero nailalapat naman po natin yung ating dalawang pa. Flat-footed po tayo dito sa sahig. And then, ayan, malambot po yung kanyang foam. And then, tinetest ko po yung kanyang shock. Okay, dahil malaki po siya, medyo mabigat, hindi po natin masyadong maramdaman yung bounce, pero nagbabounce naman po siya. Okay, ayan po yung kanyang floorboard, medyo mahaba din po, ayan. Sakto ho yung ating paa. Then meron tayong extension ng kanyang footboard para pag in case na nangawit tayo, makakapagtulat-tulat po tayo, ayan, stretching. Ayan. And then sa turning radius po, ayan, malayo po sa ating kita. Dahil yung upright position po niya, medyo mataas po yung kanyang manibela. Hindi na tayo kailangan masyadong yumiko sa kanyang instrument panel kasi nakataas nga po yung kanyang position. Kaya hindi tayo ma-interrupt sa ating pagmamaneho, kakatingin sa ating instrument panel. Parang tablet nga po, para tayo may maliit na TV rito. Make sure lang po tayo na sulyap lang talaga para focus pa rin po tayo sa ating pagmamaneho. Okay, check natin yung kanyang front brake na disc. Although pareho naman pong disc yung kanyang mga braking system. Ayan. Maganda po yung kapit ng preno. Okay, dito rin po. Palibasa pareho po siyang disc brake. Equal lang po ang kanyang lakas sa preno. Pala mga rider, sa braking system wala po siyang CBS at saka ABS. Talagang ano lang po, front disc at saka rear disc lang po ang kanyang mga preno.
Okay, para naman po sa kanyang presyo. Ito, ang Sky Go Bolt 150 sa suggested retail price po niya ay 115,000 sarado. So kung cash niyo po kukunin, 111,000 po ang kanyang price. And then sa down payment, ito po 3,000 lang po ang kanyang down payment. And then sa 6 months po, meron po siyang monthly installment na 22,572. At sa 12 months naman po, 11,981. Sa 18 months naman po, 8,922. Sa 24 months, 7,268. Sa 30 months po, 6,269. At sa 36 months po, yung pinakamahabang term, 5,614. And then meron din po silang rebate na 200 pesos.